Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Puro Sara Duterte pa rin ang balita. May nag-file ng impeachment complaint o kung ano-ano whatsoever, may mga kaso, kung ano, plunder o ano pa. Ang daming, mukhang makakahon na to si Sara Duterte, no? To, ilang grupo naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sinabi na mismo ng Philippine Statistics Authority o PSA, walang pinanganak, kinasal o namatay na Mary Grace Piatos ang pangalan. Isa siya sa sinasabing pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President na isa sa naging batayan ng inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Balikan natin yan sa pagbabalita ni Marian Enriquez. The presidency of 2022 was mine already. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa patutsada ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Conghon na nagsimula ang panggugulo niya dahil sa pangarap ng bise na maging presidente. Hirit naman ni Assistant Majority Leader at Taguig Representative Pami Zamora. 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. Sa ngayon, wala pang nakakalendary. Kung tumakbo siya, para nalaman niya kung talagang kanya na nga yung pagka-presidente noong 2022, di ba? Oo, tama si Pami Zamora. Sana tumakbo ka. Open naman si Bongbong ng mga panahon na yun eh. Hindi siya aatras, maski na sino nakalaban. I have nowhere else to go. Bakit hindi ka tumakbo ngayon? Tapos sasabihin mo, ikaw mamaya may sagot si Sara dyan ha. Tuloy. Yung susunod na pagdinig ang komite ng Kamara na nag-iimbestiga sa higit 612 million peso confidential funds ng Vice Presidente. 612 million? Talaga yan. Tuloy. Pero panibagong issue ang haharapin ni VP Sara matapos siyang sampahan ng impeachment complaint ng Akbayan Party List kasama ang iba pang civic organizations. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang paghahain at pag-eendorso ng reklamo sa Kamara. Kasama niya sina dating Senadora Laila De Lima na tatayong tagapagsalita ng grupo. 16 na signatories o complainants ang naghain ng reklamo. 5 grounds ang sinight kabilang ang umano'y culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. May kabuang 24 articles of impeachment na nilatag ang mga complainant. Kabilang na nga riyan ang bigong pagpapaliwanag ng 125 million confidential funds ng OVP noong 2022. Umano'y misuse ng higit 2.7 billion pesos na confidential funds noong Davao City Mayor pa si VP Sara. Halos 7 bilyong pisong unliquidated cash advances noong panahon niya bilang Deputy Secretary at ang anilay rigged bidding para sa laptops at ibang electronic devices sa DepEd. Sa ground naman ng bribery kasama sa articles of impeachment ng grupo ang nasa higit 100 milyong piso na nakuha umano ni VP Sara at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang mga personal accounts mula 2017 hanggang 2015. Gayon din ang umano'y pagtanggap ng mga suhol o mga pondo mula sa mga kilalang drug personalities. Giniit naman ng grupo na sa usapin ng betrayal of public trust, umalis ng bansa papuntang Germany si VP Sara noong kasagsagan ng Super Typhoon Karina at iniwan umano ang kanyang responsibilidad sa bansa at ang hindi nito pagtindig sa pangaharas o aggression ng China sa West Philippine Sea. Kasama ang assassination threat ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust because these are also high crimes. Yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Nang tanungin naman kung umaasa silang makakakuha ng numero kahit pa may apila na ang Pangulo na huwag sampahan ng impeachment si VP Sara. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas itong ating complaint,
malakas itong kasong ito, they will support it. I'll leave it at that muna po. Titignan ng Office of the Secretary General kung ang complaint at mga aligasyon ay totoo at base sa personal knowledge ng complainant o authentic records. Kung verified na, merong 10 session days ang Office of the Speaker para isama ito sa order of business o isalang sa plenaryo. Pagsalang ay i-refer ito sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Sa Committee on Justice, tutukuyin kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. Kailangan makakuha ng 1/3 na boto ng 307 na kongresista para maipasa at saka ito iaakyat sa Senado. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. At sa putong ito, makakausap po natin si former Senator Laila De Lima, ang tagapagsalita ng mga complainant. Magandang tanghali po. Welcome po sa One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Angela, sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Yeah, it's good to have you. Apo. Ano po ba yung nagtulak sa civil society groups na maghain po ng impeachment complaint labang nga po sa kabila po ng panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na wag na daw po itong ituloy? Alam nyo, private initiative nga ito kasi grupo yan ng mga private citizens. At pinagmasdan nila, they've been monitoring these hearings, they've been monitoring the news. Mahaba ho yan. Kung umabot pa sa Senado yan, magkakaroon ho ng kung ano-anong deliberasyon yan, ayaw. Pero, ang ano dito, numbers game nga yan, sabi, di ba? Pero nakakapanood ako ng mga ganyang impeachment proceedings na yan, no? At yan, ipaliliwanag nila kung bakit dapat ma-impeach si Sara. Meron namang mga magpapaliwanag na kung bakit hindi dapat ma-impeach si Sara. Yan, ganyan yung laban yan eh. Oo eh. Ganyan ho yan eh. Lalo-lalo na sa Senado, paliliwanag nila kung bakit ayaw nilang ma-impeach si Sara. O, di ba? So, lalabas ho dyan yung mga, ang tawag dito, yung mga nakaside doon sa, pero napakahirap po ipaliwanag yan. Patong-patong ho yung ano eh. Yun yung maliwanag sa sikat ng araw na paglabag nga nito si Sara Duterte. Di ba? Sa mga, itong mga nag-file, hindi naman ho mga tulogis to. Sila, Secretary Laila De Lima yan eh. O, siguro naman kung yung utak ni Sara, ikukumpara mo rito eh, malayo. Pero teka, may sagot ho si Sara Duterte dito sa mga ito eh. Tignan nyo. Eto ho siya. Nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno. Kita mo? Yung gobyerno, hindi kayo nagpapakitang gilas. Hindi naman pala dapat tayo nahihirapan. Tuloy mo, Sara. Na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, No? kalinaw, kapayapaan Papaya pa. sa bayan. Iisip siya. Ulitin ko, Sige. dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, Pamahalaan, mali. Tuloy mo, Sara, ang iyong paliwanag. Ito ang mga posibilidad na magiging sagot nito eh. Pero mukhang hindi haharap to. Sa totoo lang. Maliban na nga doon sa Quadcom at sasaluhin niya yung mga miyembro niya na nabubuwal, dadalhin niya doon sa ospital. Kasi pag hindi na makasagot, nahihimatay na eh, di ba? 2 na yung nahimatay. Meron pa yata 4 eh. Tuloy mo, Sara. nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Alin yun? Sinubukan ko Na? magtrabaho. Hoy! Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil Ito nyo?
Sinubukan niyang magtrabaho ng maayos sa Department of Education. Kayo, ba't inaano niyo si Sara? Dahil ano? Dahil ano, Sara? Bad kayo? Tatrabaho. Sinubukan niyang magtrabaho ng maayos sa Department of Education. Ngunit hindi niya nakayang magtrabaho ng maayos. Ganun ba yun, Sara? Tuloy mo. Yun naman, Yan. ang aking pangako sa inyo. Tama. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Oh. Pero, ano, hindi inaprubahan yung libro niya na Matalik na Magkaibigan. 10 milyon lang hinihingi niyang pondo, hindi niyo pinabaya. May kasalanan dito si Senador Ontiveros, hindi mo kinestyon mo kasi. Kayo may kasalanan. Tuloy mo, Sara. anong nangyari? Anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na Kita mo, binastos niyo yung budget ng Department of Education. Kasalanan ninyo. Paano ba binastos? Paano ba binastos? Teka, kakandahimatay na yung mga nabastos ah. Tuloy mo. hindi ko na kailangan magbigay Ha? ng ebidensya. Huh? Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa PICAM, papunta sa batas. Ha? Nakikita natin yon. Ano may makikita, Sara? Iba naman ang nakikita natin ah. Ewan ko sa nakikita niya. Sa nakikita mo. Ang nakikita namin, hindi namin makita kung nasaan yung 600. Paano na, anong nangyari doon sa 612 million na hinahanap? Nagkakandahimatay na yung mga tao mo. Hindi maipaliwanag. Ano ba nakikita? Tuloy. Dapat, Dapat. hinihingi natin na matino Matino. ang mga namumuno sa atin. Hindi matino yung mga namumuno. Siya lang matino. Kayo hindi kayo matino. Sinabi nila, Ano? ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Sino nagsabi? Balik. Krungkong ba to? Baliw ba to? Tignan nyo nga mukha niyan. Baliw ba yan? Oo. Normal naman yata eh. Kayo, masama kayo ha? Sinasabi nyo baliw siya. Tuloy mo. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Oo, tamo. Dami nyo sinasabi sa kanya. Sasampahan niya kayo ng kaso. Bakit nyo sinasabi siyang krung-krung? Sila ay baliw? Ano ba pwede isang pa, Sara? Libel? Ha? Ano sinabi mo sa kanyang lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, Oo. kahit anong pag-test yan, Oo. gagawin ko yan. Yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Yan. Dagdagan mo. Pero dapat, Dapat ano? magpa-drug test ang lahat Lahat. ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa President? Office of the Vice President, Oo. sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, Ah. sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Kita mo? Hinahamon na kayo. Ha? Ano pang test ang gusto nyo? Yung Piatos test. Ha? Tuloy mo, Sara. Ano pang klaseng test? Hinahamon na kayo ni Sara. Kayo talaga, gobyerno kayo eh. Mali kayo ha. Tuloy mo, Sara. Wala na kayong mapuna Yan. sa akin. Oo. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Yun. Ako ang ginagawa ninyong
punching bag para hindi napapansin, nakikita, Ano nyo? Siyang inaano nyo. Yung pagkukulang ng pamahalaan daw, hindi pinagtatakpan siya ginagamit ninyo. Alam nyo, napit na ako bumigay. Tuloy mo. naririnig Ha? ng mga tao ang Oh. kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Mo, sinisilip niyo yung katiwalian ng siya ang ginagamit niyong tiwali. Samantalang yung gobyerno ang tiwali. Ginagawa siya, matino siya, hindi siya tiwali. Siya ang perfect. Saka yung tatay niya. Itong gobyerno ni Marcos, tiwali. Di ba? Tuloy mo, Sara. Kalat ni, yung bata mo. Magpa-drug test tayong lahat Sige. sa harap, Sa harap. ng taong bayan. Oo. Sa luneta. Dalawa lang yan, Dalawa. mga kababayan. Ano. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo Oo. noong nangangampanya kami. Oo. At papakita namin sa inyo na matino kami. Ah. Papadrug test kaming lahat. Teka, Sara. Huwag mo muna ilayo. Sagutin mo muna yung kung nasaan yung 612 million. Ha? Yung confidential fund kung saan napunta. Nilalayo mo yung usapan Napupunta na tayo sa drug test. Ha? Tsaka na tayo pumunta sa drug test. Ipaliwanag mo muna yung nawawalang confidential fund, ha? Na 612 million, ha? Doon ka muna magpaliwanag sa Kongreso. Mamaya na yung drug test, no? Tuloy. Simulan namin sa Office of the Vice President. Naku, patay ka, Bongbong. Tapos. Nag-iisip siya, oh. Saan tuloy? Tapos sa Office of the sa President, ano sunod? Nag-iisip siya, oh. Ang alin ba sisimulan sa office? Ayaw nila tayo tigilan Oo. dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Oo. Hindi tayo nabibili ng pera. Oo. Como hindi sila nabibili ng pera, hindi sumusunod sa inyo. Dapat kayo sumunod sa kanya. Tira ng tira sa bayan, sa kaban ng bayan. Pinapakialaman niyo siya, O, tuloy. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya? Sanay ka pa sa hirap, Sara. Mukhang ano bang tinira mo, Sara? Hustisya mula sa gobyerno. Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali. Mali yun. Mali. Na ang taong bayan ay naghihirap. Yo. Teka, isoli mo na yung mga nawawalang confidential fund, Sara. Isoli ninyo. Alam mo, Sara, sa totoo lang, pag isinoli ninyo at sinabmit ninyo yung inyong salin at inexplika nyo, sinasabi ng tatay mo na mahirap lang kayo, mag-sign na kayo ng waiver sa mga bangko ninyo para makita kung talagang kayo hindi kayo nagnakaw sa gobyerno. Dahil yun nga, sa laki ng bilyon-bilyon ang hinahanap sa'yo, Sara. Alam mo yung bilyon-bilyon? Gaano karaming bilyon-bilyon? Ha? Bilyon-bilyon? 51 billion kay Pulong at kung ano-ano pa. Sa'yo 460 million, 4 na taon, 2 point something billion nung ikaw mayor. Maraming giginhawa. Total makamahirap ka pala. Bigay mo na. Tuloy mo. Mga kababayan,
Ano? Ulitin ko ang aking pagpapasalamat Sige. sa inyong Sa. suporta, sa inyong pagprotekta, Protekta. at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Yeah. Nararamdaman ko yun. Mahal Yung mga didisit yun, yung mga didisit yun. Mahal na mahal ka ng mga didisit, saka ng mga kampo ni Kibuloy. Oo, sige, tuloy. ko kayong lahat. Mahal. Mahal ko itong bayan natin. Ganon! Wala na po tayong ibang Kayo, kita nyo mahal na mahal niya yung bayan natin eh. Bakit ninyo siya ginigipit? Ha? Tuloy mo, Sara. bayan. Ha? Wala nang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, Doon sa kingdom ni Kibuloy, karaming mansyon doon. Mga gaganda ng mga bahay doon. Tsaka yung mga binili ni tatay mo ni Kibuloy ng mga mansyon sa iba-ibang bansa. Marami. Pundar yung tatay mo ni Kibuloy. At binigay na lahat ni Kibuloy sa tatay mo. Yung mga bilyon halaga na may mga ereplano pa yung tatay mo ngayon. Samantalang ang pobreng Kibuloy, nandun, katabi ng mga kriminal na kagaya niya. No? Tuloy mo, Sara. sa Leyte, sa Leyte. Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at Sa China, hindi ka pupuntang arod kung ano. Sara. Iniisip mo ba yung sinasabi mo, Sara? Tinira na naman yung mga Sara, nung mga katropa mong inchik. Tinira na naman yung mga mangingisda, Sara. Sige, tuloy mo. mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, Ano? paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Gandang gabi. Ha? Ano masasabi niyo ngayon? Mahal na mahal niya raw ang bayan. Sara. Sumakit ulo ko sa'yo, Sara. Ngayon ang magiging sagot niya sa mga ipinagsasampa sa kanyang kaso. Na siya ay tineterrorize niyo yung Office of the Vice President, ginagawa siyang pantimbag, mga ganun. Yun ang magiging sagot niyan, sigurado. Doon sa mga sinasampa. Hindi ko natin alam kung lulusot sa ombudsman. Mag-collab na tayo, mga friend. Pabuenas muna bago collab. Tararararan, tantan tarararan. Tararararan, taran tarararan. Tarirariraran, taran tarararan. Tararararan, tatan tarararan. Tarirariraran, tantan tarararan. Tarirararan, taran tarararan. Tararararan, taran tarararan. Tarirariraran, taran tarararan. Nako, bongbong ka. Pag hindi mo na-dispatcha to, tapos. Yan ang mangyayari. Sasayawan ka niya ng pag-ganyan-ganyan sa kaniba to. Tatawanan kanila. Sa totoo lang, mga friend, sa bahong lumalabas, itong mga Duterte na to, at walang nangyari. Oo. Sa mga ito, tapos ka, bongbong, pag nakabalik to. Maniwala ka. Sa lahat ni Baya, shout out.
Ha? Basta kabayuhin ang panglaban. Ha? Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a pleasant day ahead. Ingat at magpakabait ka palagi, ha? Oh. Mary Grace Santos, shout out. Good evening po, Karoks. Grabe ang Earth. Ha? Grabe ang Earth natin. Umiinog na sa sitwasyon ng Pinas at pakiramdam nila Duterte ay sila ang center of the solar system. God bless. Totoo yan, Mary Grace Santos. Sumagot si Kalat ni Bayaw. Ikaw ha? Ano to? Kapangalan mo pala si Maring Grace Piatos. Walang Maring Grace Piatos, wala eh. Kalat ni ulit to. Good evening, Karoks. Ay, Kasani, labatibahin mo na ng patagilid ang mga ungas na yan. Hala, banat, Kasani, ha? God bless your family. God bless, Kalat ni. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karoks. Malala na talaga si Topak. Yun ang ambisyon niyang maging presidente. Tas, sasabihin niya, pinaubaya niya kay PBBM. Tama si Kong Hun. Atat na siya. Minamadali niya. Pumwesto. Ay, grabe. Alam mo, Susan, kasi baka nga meron silang pinag-usapan nun eh. Yung term sharing, baka kasama yun sa usapan eh. Yung siya ang magiging Secretary of National Defense at si Gloria Macapagal Arroyo ang Speaker of the House, at pagdating ng 3 taon ibibigay na ni Bongbong sa kanya. May ganung balita noon yung term sharing na sinasabi. Lahat hindi nasupad. Hindi ba natupad? Diba? Tapos yun nga, nagkaganyan-ganyan na. Kaya itong si Sara, naghihimutok. At ang nasilip niya, yung pangako ni Bongbong na 20 pesos na bigas. Daw. Kalat ni Bayaw ulit to. Paring Apollo, tatag lang. Padad lang ang katapat niyan. Tayo na si Kapolo. Susan de la Cruz. Overwhelming pala siya sa survey. Di dun sa survey siya magpresidente. Totoo yan, Susan, ha? 3JC Hope, shout out. Sa hell daw siya ang presidente, hindi sa survey. Marites Santiago, shout out. Ano, presidente ka, Sara? Sabi niya Marites. Shout out, Binibining Gracing Sai. Hello there sa'yo. Naku, malapit na. Malapit nang bumigay, Kalat ni. Mukhang nag-iisip na maging normal na yung utak ng bugok eh. Librado Ludovico ulit. Naku po naman, aamin ba yan si Sarang walang AIDS, butangera, tambalustay, kahit ipatawas yan, hindi aamin, lecheng hinduropot, kidlatin ka nawa, ikaw Sister Gracing Sai, ang dahilan, kaya nagkaroon ng Mr. sa totoo lang to. Kaya shout out to you, Sister, gising na. Totoo yun. Gracing Sai, ikaw naglagay sa akin dito, sabi ni Lord yan ang gamitin mo, hindi ang korte. Mukhang bibigay na, librado. Shout out Michelle Edwin, shout my friend, ha. Max Peg, welcome to the club. In your dreams, Sara Baliw. Yun. 3JC po to. She is the one dreaming in La La Land. AJ Reyes, shout out, May saya dyan, dapat dalhin nyo na yan sa mental. Doon nyo patingnan yung buwang na yan. Malala na yan. Huwag ninyong antayin manakit yang tao na yan. Mananakit na yan. Malapit na yata ito. Gilbert Acebo, welcome to the club. Buwang na yan. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out, Eman Escalona, shout out. Joe Quiano, shout out. Karoks, good PM.
Baka naman presidente ng TODA. Ay di pala. Kahiya sa TODA. Tayo dyan. Joe Flores, my friend, shout out. Talo tayo, friend Joe, ah. Di ba hindi mo boboto si Trump? Oh. Jokiano. Hindi malayo na ma-shoot sa banga si BBM. Yeah? Hindi malayo na ma-shoot sa banga si BBM na yan. Ang babala ni Ka-Percy, pag-aanga-anga siya. Totoo. Mike Martinez, welcome to the club. Probably yes. Probably yes at one time. But that's until you're shown your true colors. Until the dirt you were hiding under the rugs were discovered. A true leader isn't just about giving orders. It's more about serving others. It's about creating an environment where everyone can thrive. It's about promoting unity among everyone regardless of political beliefs and ideology. Oh. Sino itong nag-reply? Si 3JCO. She doesn't know the meaning of a leader. A leader is basically a servant. A servant serves, kaya nga servant eh. Pero ang definition niya is, a leader is a commander. Command lang ng command para reyna without any accountability. Yun siya. Kaya parang ang ano ko dito kay Sare, parang leader nga siya. Leader siya ng death squad. Kaya yan, bago siya, papapatay niyo ako ha. Nagbili na ako. Pag ako namatay, patay rin kayo. Robert Valdez, shout out. Si Tunying, sip-sip, buto yan. At dila tinggil ni Sara. Si Tunying, sir, patay tayo dyan. Chupi sa Bunao, shout out. Good evening po kuya, at samahan mo po sa buhay. At sa mga ka-warriors, ay nako talaga naman. Gumawa lang sila ng ingay para dito na makasuhan yan. O di ba? Ng tandang Duterte, huwag niyo nang kasuhan, bahala ng ICC sa mga halimaw na yan. Ay nako, nakadismaya ang batas dito sa atin. Pag mahirap, kulong, at pag may pera, happy-happy pa. Happy-happy pa sila. Nakakainis. Ay nako po, ICC. Nasaan ka na ba? Pero meron ng gumawa ha. Yung sinasabi ko, na yung mga biktima ng war on drugs si Duterte, mag-rally kayo. Meron na ako napanood na ICC, welcome in the Philippines, ganun. May nag-rally na hong ganyan. Kaya lang mga friend, kulang pa. Dapat sana, mga pinakamababa, mga sabi, 5,000, 10,000, ganun. Kukunti kayo eh. Nakita ko yan eh. Na gusto nyo papasukin ng ICC rito at nakikiusap sila mga friend kay Marcos na wag nang ICC na makisama na ang gobyerno ni Marcos sa ICC, bumalik na. Yun ang sinasabi ng mga nagrarally, pero sandali lang eh, wala na ngayon eh. Jenny Tesplana, welcome to the club. Baka yung piatos ang nanggugulo. Totoo. Raul Villanado. Ito yung sagot ni Sara, di ba? Binabaligtad niya. Siya ang pinipersecute nyo. Gobyerno ni Marcos. Siya lang ang matino. Yung gobyerno, palpak. Okay na. Galing talaga nitong Duterte. Raul Villanado, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyo may bahay. God bless you always. Sabi niya. Raul Villanado ulit. Sa mga yon, masasabi ni BBM ay siya nadadala na kila Digonyo. Gusto kasi sila pa rin ang masunod. Mga baliw talaga. Totoo. Bienvenido Gordobes. Welcome to the club. Sir, kapal mukha niya. Totoo. Raul ulit ni walang nabanggit si Sarang Takaw tungkol sa ekonomiya. Paanong mapagaan ang bayad ng kuryente at tubig? At sige, taas ng mga bilihin. Wala talagang pwesto. Wala talaga pwesto at nakaw lang ang pakay. Yun na yun. Tia Deli, namimiss ka na namin dito. Ano ba naman?
Maski pa isa-isa dyan. Raul Villanata ulit to. BBM, pag natapos ang termino mo at mga yan ay nakabalik at namuno, mas malupit pa sa 1986 na pag-alis nyo, sasapitin nyo, tukhang kayo. Totoo yan, Raul. Hindi kaya alam ni BBM to? Ha? Pag ito nakabalik, naku. Mata mo lang ang walang latay. Ubus kayo, ah. Raul Villanata. Nasa iyo na bola, His Excellency, ano ba? Mga senador, anong ebidensya pa kaya ang kinailangan? Yan. Totoo yan. Kaya nga gusto kong magkaroon ng impeachment. Kasi makikita mo yung mga senador na yan, nakaano yan, parang mga nakatoga. Kala mo talaga mga honorable. At hindi sasabihin nila kung bakit ayaw nilang ma-impeach si Sara. May rason yan. Oh. Muntakin mo, makikita natin si Kimo, nakatoga. Oh. At na may hawang mababalbas ganyan. Oh. Si ano nga, kailan ba yung impeachment noon? Si Lito Lapid, si Leon Guerrero, nakatoga. Oh. Tsaka si ano? Si Boom Tarat-Tarat. Oo. Si Boom Tarat-Tarat. Si ano? Si Budot. Oo, si Revilla. Nakatoga. Okay, man. Federico Bandak. Shout out. Kung may doctorate degree ng katangahan at kabaliwan, yan ang masteral niya. Expert sila sa saywar at pangbabaligtad ng katotohanan. Kung tumakbo ka sa pagka-presidente noong 2022, tiyak si BP Leni ang presidente ngayon. Wala sana problemang ganito. Ngayon, maghahabol ka. Pinipilit mong maagaw ang posisyon ng presidente by hook or by crook. Totoo yan, Federico Bandak. Kaya pag naglaban sila noon, mananalo si BP. Pero yun nga, yari na ang kamada eh. Yari na ang kamada. Oh, nakakamada na eh. Nakakasana. Oo. Tamo? Isang oras lang, 20 million na nabilang. O, diba? David Alin Mendoza, shout out. Good afternoon po, Karox. Kupal talaga si Sarakim. Kapag nauna ka pala sa mga bayarang survey, ikaw na ang panalo. Di bali sana kung totoo yung survey na yan. Pinaliwanag na ni Atty. Enzo at ni Atty. Leni ang mananalo kung sakali na pareho kayo ni BBM ang tumakbong presidente dahil mahahati ang boto nyo. Kung totoo man yung 31 million na botante, malamang pinaliwanag sa'yo ni Aling Maliit GMA na baka magaya kayo noon kay Gibo Teodoro noong 2010 election na tumakbo din sina Erap, Gordon at Villar. Kaya nahati ang boto ni Gibo. Oh. Pwede. Alam mo yun, si Aling Maliit, magaling yan eh. I am sorry. Kala ko nun, yari na eh. Puta, wala pa rin. Apolinar Tolentino, shout out. Kung sa matinong eleksyon din lang, di sila mananalo kay Leni Robredo. Kung isa-isa lang ang laban. Nagtulong-tulong sila. At baka may hocus-pocus pa sa Comelec, kaya sila nanalo. Oo, di ba? Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. David Alin Mendoza ulit to. Karox, tingin ko nga din po ay pinaglalaruan lang ng mag-aamang Duterte ang mga ahensya ng gobyerno ni BBM. Si Sara Kim pa ang nagdidikta kung kailan siya libre para makadalo sa hearing ng NBI o Okinawa, Japan, only in the Philippines talaga. Sinabi mo pa! At yun nga, sabi ng director ng NBI, pwede naman kung sakasakaling meron siya mga valid reason, madali lang kung mga valid reason. Doktor, gumawa ka ng certificate na masama ang aking pakiramdam. O, diba? Tapos na. Ganun kasimple. Diba? Kagaya na nangyari nga niya, no? Kaya lang siya hindi nagkadalo, sinisipan niya yung NBI. Kasi late kayo nagsabi sa akin na inatras pala yung hearing ng Quadcom eh. Wala. Tama si David. Apolinar Tolentino ulit to. Pag hindi natuloy ang impeachment versus VP Sara, lalong baka gugulo. Yan na ang Senado at House of Representatives ang salakayin ng mga rallyista. Elizabeth Iscari ulit to.
Good evening, Sir Rox. Hi, nangarap pa itong Sara na ito ng mga pinagsasabi nito. Na sigurado na daw na siya ang mananalo at solid na daw lahat ng taong iboboto siya. Wow ha? Ano palagay mo sa amin ha? Sa dami din naman. Sa dami din naman. Sa dami din namin. Nasukang-suka sa inyo. Ha? Kasi salot kayo ng lipunan. At totoo lang na kayo ang pasimuno ng gulo dito sa Pilipinas. At kayo ang naghahasik ng kademonyuhan. Oh, di ba? Tama ka dyan, Elizabeth. Elizabeth ulit oh. Sa totoo lang, Sir Rox, may sira talaga sa tuktok yan si Sara na to. Mana sa tatay niyang kriminal. Ang sarap talagang sipain palabas ng ating bansa. Ubod ng yabang at akala mo hari at reyna sila dito, buwisit. Nirirespeto sila ng Senado. Tsaka Quadcom, hindi sila pwedeng impeach. Meron silang immunity from speech, impeach. Contempt pala. Meron silang immunity. Suit from contempt. Tibay. George Alas, shout out. Silang dalawa ng itay niya. Yannick Ordobe, shout out. Maluwag na tornilyo sa utak. Tumigil ka. At tumigil ang tatay niyang bunganga patama kay Marcos. Shirley J. Sir, shout out. May katok talaga, Karox. Nung minsan lang sinabi niya na kung hindi sila nagsama ni Marcos, talo si Bongbong ni BP Leni. Sa totoo lang, nanginginig sila noon. Dahil sa rally pa lang ni BP Leni, kung ano-ano na ang mga sinasabi, sila ang gugulo sa pamumuno ni Marcos, kaya hindi nila makuha yung gusto niya. Nabobola lang nila yung fanatics nila. Ay, naku, totoo yan, Shirley. Kaya, wala na yata ang rally-rally mga ungas to. Wala na doon sa Elsa Shrine yung mga bunggong. Kung hindi kaya kalata, inuulan na kayo. Shirley J. Sir dito. Ang bigat ng katawan ni Bato, halos hindi makakilos. Dami sigurong kwarta niya. Totoo. LB Principe, welcome to the club. Malaki talaga topak niyan. She is delusional. O, diba? Joel Molina, shout out, Karox. Kumbaga sa karera, yamado na si Sara, nasilat pa. Nangangarera to. Ted, shout out Ted, sabi niya. Naisampa na ang impeachment para kay Sara sa House of Representatives. Pag ito ay pumasa at napunta sa Senado, maaari daw na ilaglag si Sara ng mga senador kahit kakampi niya ito kakampi niya mga ito dahil sa AMLAC. Ang AMLAC daw ang pinakabitukan ni Sara dahil doon mabubulatlat ang tungkol sa maraming klase ng confidential fund na nawawala. Pag hindi daw nilaglag ng mga senador si Sara sa impeachment, nagpapatunay daw na ito ang protektor sila ng mga magnanakaw. Siyempre ayaw din ng mga senador na masabi ng mga tao na magnanakaw sila kahit na totoo. Totoo yan, ha? Kapag hindi naman daw inaksyonan itong impeachment ni Sara sa Kamara, ay kahiya-hiya ang mga kongresista dahil sa investigasyon nila ay maraming grounds si Sara para ma-impeach. Totoo yan, Ted, ha? Kaya nga sabi ko, di ba, Ted? Dito, lalabas ang kulay kung sino ang kulay Duterte sa Kongreso at sa Senado. O, di ba? Yan, kaya ako gusto ko matuloy din yan. Oo. At nang malaman na ni Marcos kung sino yung kanya, dami nakaline up sa kanya, mga Duterte. O, sa senatorial slate, o, di ba? O, pero kung magkakaroon ng impeachment, magkakaalaman dyan, buko yan. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Baka kaya ayaw ni Bongbong na magkaroon ng impeachment kasi malalaman niya ang katotohanan. Go? Ted ulit Karoke. Hindi nga si Sara ang ugat ng kaguluhan dahil siya ang punot dulo ng mga kaguluhan ng Pilipinas. Totoo. Ted ulit Ang comment ko, Karoke, kay Kibuloy sa paglipat niya sa BJMP Pasig ay, imbis na si Kibuloy ang masahihin ng mga bilanggo, si Kibuloy ang magmamasahe sa kanila. Kakatawa ba, Karoke? Totoo yan, pero hindi. Sumagot si 3JCO po, oy,
Huwag din nating sumulin si Gibbs, malay mo naman, kahit pa may pangsuhol pa rin yan sa loob. Pag dinadalaw ng mga alipores niya, baka may binibigay na datong pangsuhol sa mga kakosa niya para di siya rapin. Malay mo lang, di ba, Sir Rox? Sinabi mo eh. Ha? Pero, Kibuloy, bukas, ikaw content ko, Kibuloy. Niloko mo yung mga miyembro mo, no, ha? Bukas, maganda yung content ko, mga friends. Ko-content ko yan si Kibuloy. Si Kibuloy din sana ko-content ko ngayon, eh. Pero nakaisip ko itong, mukhang pinag-iisipan ko na, sino ba may kasalanan? Si Sara o ang gobyerno? Kasi sinasabi ni Sara, yung gobyerno raw ang palpak. Diba? Biro lang, ha? Tangin. Ang lakas ng loob, kapal ng mukha rin, no? Kalain mo, no? Kaya niya sumagot ng ganun sa harap ng camera, no? May malasakit siya sa Pilipinas. Putik yung Philippine Sea, West Philippine Sea, wala kang maisabi, maski kapirasong letra eh. Pinagbubomba na yung mga kababayan mo, mga mahihirap na mga mangingisda eh. Sirapin, kaya minumura ka ni Romel Orculio eh. Putang ina niyo raw lahat eh, sabi ng kaibigan ko eh. Sirapin Divina, welcome to the club. Ramdam ko pag si Sara ang president ay malaking gulo dito sa Pilipinas dahil sa droga at korupsyon. Totoo. Patrick Gomez, shout out. Di pa kontento sa bilyon na nakulimbat nila. Gusto pang maging presidente. Sobrang kapal ng mukha. Pag alam mo, pag ikaw ay politiko at konti lang ang kapal ng mukha mo, saan ko nga pupulutin? Dapat talaga super kapal ang mukha mo para maging presidente ka. O, tignan mo si Digong. Aminado siya na siya ay bastos at walang hiya. O, di binoto ng tao. Utangin lang yan. Ay, ano na? PJ Siopo. Hello, Sir Rox. Anong balita dito sa Pinas? Absent ako ng ilang araw kasi nasa Lakwatsa. Ikaw naman, may nunal kasi. Nunal. Balat sa paa. Tawagin ng mental hospital. May gulay. Baka mamaya na manakit na yan. Please, ikulong na yan sa mental. Hindi malayo eh. PJ Siopo. Teka, Sir Rox, kailangan muna nating i-identify kung sino ba ang nagsasalita sa video na yan. Si Mary Grace Piatos ba? Pusit ba? Shiminit ba? Umbagera ng pulis ba? Ganyan talaga. Pag may split personality, di mo alam kung sino sa kanila ang nagsasalita. Diba? Faith and Trust, shout out. Ang taas ng lipad, diba? Babaksak na. Bobby Sarmiento, welcome to the club Solid kakamping, tuloy ang laban, Kabunyog. Florentino Bendulo, welcome to the club. Dead ulit Wala naman pala ang Mary Grace Piatos kahit na pinagbalutan ng asin. Walang Mary Grace Piatos. Ano ba itong pinag-iimbento nito si Pusit? Makadenggoy lang ng pera. Sipain nyo na nga yan sa pesto. Walang kwentang nilalang. Totoo. Glenn Toldit, shout out Sir, sa akin pananaw, ginagamit niya ang dahilan sa pagiging may topak sa paghahanda sa kaso nila. Real talk. No? Sir, sa akin pananaw, ginagamit niya ang dahilan ng pagiging may topak sa paghahanda sa kaso niya. Real talk lang. Pwede, Glenn Toldit. Kaya dapat nga ito, tuloy na nila eh. Tuloy na nila yung pagiging baliw. Si Kibulog, ito, tsaka yung tatay niya. Di ba? Baka sakaling lumusot sila. Di ba? Dahil yun nga, may sira sa ulo. Di ba? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli, mga friend. Shout out, Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado. Tia Deli! Bukas mag-comment ka na. Namimiss ko na yung mga pagbabasa ng comment mo. God bless, mga friend. Brother Eli Asisio, shout out.
Mukhang, brother, mukhang lumalaban si Senator Trillanes kay malapitan Bukas pag-usapan natin yan. Mukhang lumalapit mga friend, really.